Sa dumaan na chapter ay nagkaroon na naman ng minus points ang mga fans na naniniwala sa theory na si Shanks ay magiging kalaban ni Luffy sa uli. Dahil base sa nakita natin sa chapter 1126 ay malaki talaga ang concern ni Shanks para kay Luffy. Noong nagpunta ang Red Deer Pirates sa isa sa mga teritoryo nila sa New World kung saan ay tinalo nila ang Barto Club dahil sa ginawa nitong pagsunog ng Jolly Roger nila, ay makikita natin na sa kabila ng galit ni Shanks sa ginawa ni Bartolomeo ay nakuha pa din niya na itest ang loyalty ni Bartolomeo kay Luffy sa pamamagitan ng pagsabi kay Bartolomeo na kailangan ibigay niya ang lason kay Luffy sa loob ng isang buwan. Pero noong nalaman to ni Bartolomeo ay dali-dali niya tong inagaw at ininom. Dahil alam naman natin kung gaano ka-loyal si Bartolomeo sa kanyang Luffy Senpai. Ang desisyon na to ni Bartolomeo ay ikinatuwa ni Shanks at ayon kay Shanks ay masaya siya na nakahanap si Luffy ng mga kaibigan na sobrang loyal sa kanya. Pero pagkatapos ito ay pinasabog ni Yasop ang barko ng Barto Club. Napapalayo na sana sa isla. Dahil ayon kay Yasop, ang bawat aksyon ng pirata ay may kapalit na kabayaran. Dahil dito, ang Bartolomeo pirate ship ay sumabog at ayon sa narrator, ang status nila Bartolomeo pagkatapos ng pangyayari na to ay unknown. Si Blackbeard naman ay nakabalik na sa Hachinoso at dito ay nagalit siya kay Pizarro at sinisisi niya to dahil hinayaan nitong makatakas si Kobe. Ayon kay Blackbeard ay mahalaga si Kobe para sa plano nila. Sa chapter 1080 ay sinabi ni Teach na gagamitin niyang bargaining chip si Kobe sa world government para gawing official country ang Hachinoso ng world government. Para maging official na din na king si Blackbeard. Kung naalala nyo, bago mag-timeskip ay hinuli ni Blackbeard si Ace at isinuko ito sa world government. Kapalit ng pag-appoint sa kanya na maging isa sa mga Shichibukai. At noong naging Shichibukai na si Blackbeard ay nagkaroon siya ng access sa Impel Down, kung saan nakuha niya ang karamihan na naging 10 Titanic captains ng Blackbeard Pirates. Kaya ngayon na gusto naman maging king ni Blackbeard ay ibig sabihin ay magkakaroon siya ng access sa Marijua, katulad ng ibang king sa buong mundo na umaattend sa reverie. Ano naman kaya ang plano ni Blackbeard sa Marijua? Sa chapter 1126 ay nabanggit ni Blackbeard ang tungkol sa Poneglyph. Kaya maaaring Poneglyph ang target niya sa Marijua. At ito ay ang pang-apat na road poneglyph. Sa chapter 1081 ay nalaman natin na naniniwala ang Blackbeard Pirates na ang nakakaalam kung nasaan ang pang-apat na road poneglyph ay ang man with burn scar. At ayon sa kanila, malaki ang tsansa na ang man with burn scar ay nagtatrabaho para sa world government. Dahil ang pagtago nga naman ng isa sa road poneglyph ay ang pinakasiguradong paraan para sa world government na walang makapuntang pirata sa Laugh Tale. Kaya maaaring naniniwala ang Blackbeard Pirates na malalaman nila kung nasaan ang 4th road poneglyph kapag nagkaroon sila ng access sa Marijua. Kaya gustong maging official na king ni Blackbeard. Sa chapter 1126 ay nalaman din natin na nakatakas din si Moria sa Hachinoso. At dahil kasama ni Moria si Perona, sa pagtakas niya ay maaaring mag-join ang dalawang to sa Cross Guild dahil susundan ni Perona si Mihawk. Sa parehong chapter ay nakita din natin na natuwa naman si Blackbeard kay Kuzan dahil nagawa nitong matalo at mahuli si Garp. Ayon kay Pizarro ay malaking upgrade mula kay Kobe dahil mas magiging effective na bargaining chip sa world government si Garp kaysa kay Kobe. Si Lafitte naman ay nasa headquarters ng shipping company ni Omid na malapit sa Red Line. Dito ay nakikita ni Lafitte kung paano sinisira ng Revolutionary Army ang mga bondola na magdadala sana ng food supply sa Marijua. Sinabihan ni Blackbeard na maganda na si Lafitte dahil mukhang pupunta na din malapit sa Red Line ang Blackbeard Pirates. Nakita din natin na dumating na din si Katarina Devon at Van Augor kasama si Caribou sa Hachinoso, kung saan sinabi ni Caribou na mayroon siyang mahalagang impormasyon para kay Blackbeard. At para sa mga nakalimot na, ang impormasyon na sasabihin ni Caribou kay Blackbeard ay ang lokasyon ng dalawang ancient weapon na Poseidon at Pluton na nalaman ni Caribou dahil nagkataon na nandun siya noong na-discover to ni Robin. Ito ay magiging malaking bagay na naman para sa grupo ng Blackbeard Pirates. Dahil kapag nahanap na nila ang road poneglyph sa Marijua, ay bukod dito ay maaari pa nilang kunin din ang dalawang ancient weapon na nasa Fishman Island at Wano. Mukhang ang all-out war na sinasabi ni Oda ay sisimulan ng Blackbeard Pirates kapag nagawa na nila lahat ang plano nila. Ano naman kaya ang makukuha ng ating mga bida na Straw Hat Pirates sa kanilang adventure sa Land of the Gods sa latest chapter? At ito ang pag-uusapan natin sa susunod nating video.